Hello, good morning sa inyong lahat. Um, Pasensya na ang lahat. Ngayon pa lang ng pagtuturo. Na-miss ko yung December kasi yung nanay ni Caleb bumisita dito, si Ice. Bumisita siya ng Pasko, so medyo busy, hindi ako nakapag-laan ng oras para sa pag-aral ng salita ng Diyos. So, pasensya na kayo ha. So, January pa, pwede pang mag-Happy New Year, okay? So, belated Happy New Year sa inyong lahat. I hope na nasa mabuting kalagayan ng lahat. At Happy Valentine's na rin. So, 2 weeks na lang. 2 weeks na lang. Happy Valentine's na, no? So, doble ang aking greeting sa inyo. Okay? So, at saka pala, medyo, ewan ko kung madilim ng konti, pero gabi, ah, pinag-overtime ako ni Arnold. Yun, oh. So, gabi na akong nagre-record ngayon. Okay? So, pasensya na kayo kung medyo malabo ang tapos yung background ko, kitchen namin, maliit na lang. Okay? So, pero patuloy pa rin tayo sa pag-aaral ng aklat ng pahayag. Nasa ikapito at huling church, iglesia na sinulatan ng ating Panginoon sa aklat nga ng pahayag. Okay? So, kung ano natin ang history, ito ang pinakahuling karakter ng iglesia ng Panginoon bago siya dumating. Okay? So, exciting ng konti pero maraming babala. Okay? So, uh, let's pray before we start our study, okay? So, Father God, Diyos Ama, salamat po sa panahong ito, Lord, sa oras na ito na mapag-aral namin ang inyong salita, itong um, sulat nga ng aming Panginoon sa um, iglesia ng Laodicea, O Lord. Uh, Dalangin ko po na makita namin, maunawaan namin, O Lord, ang inyong iparating sa amin, ang gusto niyo iparating sa amin. At kung merong kailangang baguhin sa aming mga buhay, O Lord, bilang mga Kristiyano, tulungan niyo po kaming baguhin nga iyon, O Lord, dahil hindi namin kaya, O Lord, kung kami lamang. Ngunit kailangan namin ng inyong Espiritu, O Lord, para ihayag sa amin kung ano ang dapat naming baguhin sa aming pamumuhay, O Lord. At kailangan din namin ng tulong nyo para magawa namin yung ano, Lord. So, again, salamat po, Panginoon. We love you, Lord. We praise you. And be with us as we study your word. O Lord, in Jesus' name, amen. 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 So, ang text natin ngayong umaga is on Pahayag chapter 3 verses 14 to 22. Okay? At ang iglesia nga ng Laodicea na nabanggit ko kanina, ang maligamgam na iglesia. So ang aking title is Hot or Cold. Okay? Mainit o malamig. So, kung kapag malamig ang panahon, right? Ewan ko niyo, konti lang ang malamig na panahon diyan, punta na lang kayo ng Baguio para ano. So, kapag malamig ang panahon, ano ang gusto nating iniinom, right? So, mainit na kape, tsokolate o kung ano man 'yon o para sa aming matatanda salabat, no. Pero mainit na inumin o kaya yung sabaw na mainit like bulalo, right? Bulalo, sarap 'di ba yung minsan gusto mo pa yung parang napapaso ka yung konting napapaso yung bibig kapag kinakain mo yun or hinihigop kung ano man yung pero kapag naligamgam na yung bulalo, hindi na gaanong masarap yung sebo nasa na. So dapat hot, dapat mainit, At of course, kapag mainit naman ang araw, dahil palaging mainit diyan, ano naman ang gusto nating inumin?
yung ice cold, yung parang yelo na, malamig, o karamihan diyan malamig na soda, soft drinks. Pero ano na lang sa ating may mga edad na, no? Tubig na lang, tubig na lang. Kasi kapag soda, diabetes na 'yun, no? So, but gusto natin yung malamig kapag mainit ang mga araw o kaya naman mainit na inumin kung malamig ang panahon, ano. So, hindi ko alam kung kokonti lang siguro yung mga kilala natin na gusto yung iniinom na maligamgam lamang, ano. Ang gusto is kapag gano'n nga yung panahon, depende sa panahon, gusto mainit o malamig, ano. Pero yung maligamgam, ayun, malamig malamig ang panahon tapos maligamgam ang iniinom, ano. Meron akong actually noong medyo bata-bata pa, naparoon ako sa Guam. I actually lived kasama yung isang, actual mag-asawa sila. Pero yung asawang lalaki, iniinom niya every morning, okay? Every morning ito ang kanyang parang routine niya bago siya mag-exercise. Tumatakbo siya ang exercise niya. Pero bago siya lumabas, tumakbo, umiinom siya ng kape, kaya lang maligamgam. Ang ginagawa niya is magpapakulo siya ng tubig, no? Magpapakulo siya ng tubig, talagang kumukulo, mainit. Tapos isasangkap na niya yung kape niya, yung creamer niya, sugar niya, at tapos ang gagawin niya is mag-aano siya ng 2 cube ng yelo. Babagsak doon sa kape niya para maging maligamgam, hindi na mainit. Tapos iinumin na lang minsanan. Hindi yung kasi kapag umiinom ka ng kape dapat yung nilalamdam mo, right? Kokonti-konti, right? Sipping lang. Pero siya chug down, uh, ano yun, hindi ko alam yung chug, chug it down. Ay nako, nakakalimutan ko na yung mga Kapampangan Tagalog ko. Sorry. Pero, isang chug ang aking chug lang. Pero, alam niyo na, naiintindihan niyo na ako, no? Pero anong point, anong parang hindi mo na nalalasahan yung iniinom mo, yung dapat yung kape, again, right? Ninanamnam mo, right? So, kung ginagawa niyo yun, kung yun ang ginagawa niyo, gusto yung maligamgam na sorry ha, kung masaya kayo, masaya na rin ako para sa inyo, okay? Kaya lang weird. Weird, ano? Either hot or cold, ano? But, meron na akong kilala diyan na umiinom ng maligamgam na kape. Alam ko. Pero, hindi siya naglalagay ng tubig or yelo para maging malagamgam yung kape niya. Mabagal lamang. Mabagal lamang. Kaya yung kape, lumalamig bago niya matapos-tapos yun. So, kilala natin siya, Peace. Wag na natin banggitin ang pangalan. Pero, happy na ako para sa kanya. Kung gusto niya yun, okay na rin ako dun. Pero weird pa rin, Pero kung pinag-uusapan ang maligamgam, ang ating Panginoon ayaw niya sa mga Kristiyano na maging maligamgam sa kanilang pamumuhay. Ayoon ang ginawa ng mga taga Laodicea nga. Sa sulat na ito, walang mabuting masasabi ang ating Panginoon sa iglesia ng Laodicea. Hindi katulad ng Smyrna at ng Philadelphia, ng ating Panginoon, walang masamang masabi sa kanila. Dito naman sa Laodicea, walang mabuti na masabi sa kanila. Yun ang nakakalungkot is that yung mga karakter na ito ng church ng Laodicea, makikita natin sa karamihan ng mga iglesia ngayon. Kaya historically, nire-represent ng church na ito ang panahon
bago na dumating ang ating Panginoon. So maghanda na tayo dahil marami ng mga churches na ganito ngayon. Ngunit yung mga palagi niya sinasabi, yung mga magtatagumpay at nananatiling matapat sa ating Panginoon, sila ang kukunin niya. Okay? Kukunin at isasama niya sa kanyang tahanan sa langit. So, mag-ready na tayo dahil ito ang pinakahuli sa mga churches na sinulatan niya at pinakahuli as far as historical yung kasaysayan ng iglesia ng ating Panginoon. So, let's start with verse 14. Sabi niya, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Laodicea. Ako na tinatawag na Siyanawa or Amen, ang tapat at totoong saksi, ang pasimula ng mga nilalang ng Diyos, ang nagsasabi ng mga bagay na ito. To the angel of the church of the Laodiceans write, the thing says the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. So, uno, ang introduction niya sa iglesia ng Laodicea na siya ang Amen or siya nawa sa ating Tagalog. So, which means, sabi sa so be it. Sigurado yun ang katotohanan. Sa ikalawang Korinto, you can write down your notes. Sa ikalawang Korinto, chapter 1, verse 20, ito ang sinasabi patungkol sa ating Panginoon. Ito ay sapagkat ang lahat ng pangako ng Diyos ay oo sa Kanya at sa Kanya ang siya nawa. Sa Kanya ang amin. Siya ang amin. For all the promises of God in Him are yes, and in Him, amen. Siya nawa. So, ang katotohanan ng ating Diyos ay nasa ating Panginoong Hesus. Lahat ng kanyang mga pangako ay natupad at tutuparin pa rin ng ating Panginoong Hesus. Lahat ng mga pangako, sabi doon. Okay? Sabi rin ng ating Panginoon, siya ang matapat at tunay na saksi or totoong saksi. Which ang mga taga-Laodicea walang katapatan, nor hindi sila totoo din. Peki lang silang mga Kristiyano. Okay? At tapos sabi ng Panginoon, siya ang pasimula ng mga nilalang ng Diyos. Beginning of creation. Ang kahulugan noon, siya ang pinakapuno, siya ang namumuno at siya ang makapangyarihan sa lahat over His creation. Hindi sinasabi doon na siya ay nilalang, okay? Hindi sinasabi doon. Ang sinasabi doon ay siya ang pasimula, siya ang pinakapuno, okay? Dahil alam natin sa Juan, chapter 1, verses 1 and 2, anong sinasabi doon? Pinag-aralan natin yan. Sa pasimula pa ay naroroon na ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Okay? In the beginning was the Word, Jesus, and the Word was with God, and the Word was God. Okay? So, Diyos, hindi nilalang ang ating Panginoon. Siya ang naglalang. Okay? So, in verse 15, continue sa ating text, sabi, nalalaman ko ang inyong mga gawa, katulad ng lahat ng mga isinulatan niyang iglesia. Nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit. Ang nais ko ay maging malamig ka o mainit. Kaya nga, sapagkat ikaw ay maligamgam, hindi malamig o mainit, isusuka kita mula sa aking bibig. Not good, Hindi mabuti, Hindi mabuti na maging maligamgam sa ating relasyon sa ating Panginoon. In fact, terrible nga Terrible, masama kung ikaw ay maligamgam. Sabi ng ating Panginoon, yung mga taga-Laodicea, isusuka niya. Isusuka niya sa kanyang bibig. Ang nais niya sa kanila is maging malamig o mainit. Okay? Malamig o mainit. Jesus dito could have been referring, tinutukoy, mayroong dalawang water sources ang Laodicea. Okay? Ang Laodicea mismo walang tubig. Okay?
So mayroon siyang source na kung saan nagmumula ang kanyang tubig. Isa ay isang hot springs. Mainit na yung hot springs. Ano yung hot springs? Ano? At yung isa, malamig. Cold spring naman. Ang tubig doon malamig at yung sa isa mainit. Ang hot springs, okay, kung alam niyo ito, kung I think meron naman diyan sa maybe sa Pinatubo ano. Pero hot springs ay pinaniniwalaan, actually may mga test ata na nagpapatunay na marami ang health benefits, okay? Maganda sa ating kalusugan ang nagbababad sa hot springs, na nag-aalis daw ng mga toxins sa ating katawan. Actually, mainit din yung sirkulasyon ng ating dugo sa katawan, pinabubuti ng hot springs nga, ano? Meron ding test na sinasabi maganda sa balat yung kapag nagbababad nga sa hot springs. Kaya makikita nyo, 'di ba? Marami ang mga tao na pumupunta doon at nagbababad sa hot springs dahil nga mayroong health benefits. Yun, okay. So gusto ng ating Panginoon yun. Nagbibigay tayo ng kalusugan spiritually sa iba. Cold water naman, ano ang cold water? Ang malamig na yung nabanggit ko kanina. Kapag mainit, kapag isang tao pagod na pagod, right? Pagtatrabaho, kung ano man, pagod ang katawan, naghihina, ano ang magandang ibigay sa kanya? O anong maganda para sa katawan? Malamig na tubig. Ito ang sinasabi ng ating Panginoon. Ito ang nais niya sa mga nananampalataya. Yung mga taga Laodicea. Dapat, sabi niya, hindi sila malamig, hindi rin sila painit. Pero ang nais nating ang Panginoon bilang mainit at malamig is that nagbibigay tayo ng kalusugan spiritually sa iba. At refreshment din. Nagbibigay tayo ng kaginhawaan sa spiritual na kondisyon ng mga iba. Nananampalataya man or hindi man nananampalataya. Kasi kapag ang isang kapatiran nasa pagsubok, okay? Nasa kalagitnaan ng isang pagsusubok, napapagod sila, nanghihina sila, right? Minsan ayaw na, sumusuko na, right? Dapat tayo nagbibigay ng encouragement. Nagbibigay tayo, yun nga, kaginhawaan sa kanila. Mga salita na nag-encourage sa kanila mula sa salita ng Diyos or even gawain, para tulungan sila para yung kabigatan sa kanilang pagsubok ay natutulungan natin sila na gumaan yun. Hindi dapat yung dagdag pa tayo sa kanilang kabigatan. Mabigat na, mahirap na yung pagsubok tapos pupuntahan natin sila, dadagdagan pa natin. Natatandaan yung kwento ni Job. Diba yung anong nangyari kay Job? Namatay, naubos ang kanyang mga ari-arian. Yung kanyang mga anak, nangamatay. Tapos nagkasakit pa siya ng mga bukol-bukol sa katawan. At ano yung mga sabing mga kaibigan ni Job? Anong ginawa? Hindi tumulong. Hindi siya binigyan ng kaginhawaan, kundi pinirwisyo pa siya. Dagdag pa sa kanyang kabigatan. Sinasabi, kasi mayroon kang kasalanan, kaya ka pinaparusahan. Anong klaseng hindi encouragement, kabigatan pa eh. So yun ang ginawa nila, wag nating gawin yun sa ating mga kapatiran na naghihirap, napapagod, So dapat malamig na tubig ang ibigay natin sa kanila, kaginhawaan. At sa mga hindi naman nananampalataya, anong dapat nating ihayag sa kanila? Anong dapat ano dapat nating i-share sa kanila? Kundi ang magandang balita.
ang ebanghelyo nating Panginoon para yung mga toxins sa katawan nila. Anong toxin ng katawan ng isang hindi nananampalataya? Kasalanan, dumi ng kaluluwa, no? Kasalanan. So ibigay natin sa kanila yung mabuting balita, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. I-share sa kanila para sila ay bigyan ng kalunasan ang kanilang kasalanan. Para mabura, maalis yung kanilang kasalanan at bigyan sila ng pag-asa na buhay na walang hanggan. Di ba yun ang pinakamagandang lunas, right? Pinakamagandang lunas doon sa hindi pa nananampalataya. So, hot or cold, malamig, malamig or mainit. Mainit na tinutulungan ang iba na maging malusog na spiritual. So, yun. Kasi alam nyo, ang isang Kristiyano na maligamgam ang buhay, miserable. Alam nyo, miserable ang buhay. Kasi sabi ni Gusek, okay? Has to be in English, he has itong nga a lukewarm Christian, maligamgam na Kristiyano. He has too much of the world to be happy in Jesus, but too much of Jesus to be happy in the world. Nasa gitna. Alam niya si Kristo, alam ang gustong gawin na ang nais ng ating Panginoon sa kanya, pero sobra ang buhay niya na nasa mundo, yung makamundong buhay na hindi maging perfect or yung maganda ang buhay bilang Kristiyano dahil sobra ang kamunduhan sa kanyang buhay. So, yung isa naman, too much of Jesus, na yan nga, alam nga ni Jesus, pero hindi alam nyo yung hindi mo alam kung nasaan siya, kung tunay siya kay Jesus or makamundo, makadiyos o makamundo. Parang hindi mo alam kung talagang nasaan siya. Yun ang lukewarm. Maligamgam. Hindi mainit sa Diyos, hindi malamig para sa Diyos, Ngunit maligamgam. Di mo alam. Ang isang maligamgam na Kristiyano ay never submitted, never fully, hindi yung kabuuan niya submitted under the care of Jesus. Tingnan nyo, paano magagawang maligamgam ang tubig? Ang mainit na tubig, paano mo gagawing maligamgam? Lagyan mo ng konting malamig na tubig, O yung malamig, lagyan mo ng mainit, nagiging maligamgam. Kapag yung pananampalataya natin, yung buhay natin dapat na nais ng ating Panginoon sa atin, yung buhay na makadiyos, tapos ilalagay mo yung mundo doon, hahaluin mo ng mundo, maligamgam na. Yun ang ayaw ng ating Panginoon kasi gusto niya, anong gusto niya sa atin? Ano ang utos niya sa atin? Kung paano siya ibigin, kung paano mahalin ang ating Diyos? Buong puso, buong kaluluwa, buong kaisipan, buong kalakasan, buo, right? Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Hindi party-party lang, hindi 50-50, hindi 70-30, hindi man 90-10, hindi man 99% and 1%. Gusto niya 100%. Sa kanya lahat. Kaso nga sa atin, hinahaluhan natin ng kamunduran. So, yun, maligamgam. Bakit niya nasabi sa mga taga-Laodicea na sila ay maligamgam? At itong isang tanda ng isang maligamgam na Kristiyano or isang maligamgam na iglesia. Sabi sa verse 17, sinasabi mo, ako ay mayaman. Sabi sa iglesia, ng Laodicea, sinasabi mo, ako ay mayaman. Ako ay naging mayaman at hindi nangangailangan ng anuman. Hindi mo alam, ito ang sabi ng Panginoon, hindi mo alam na ikaw ay sawimpalad
nararapat, kahabagan, maralita, bulag, at hubad. Ang tingin ng mga taga-Laodicea sa kanilang mga sarili na sila ay mayaman at hindi nangangailangan ng kahit ano paman. Exact opposite. So, sa physical, no? Sa physical, sa mundo, sila ay mayaman. Talagang mayaman. Ang iglesia, ang Laodicea mismo, ang lungsod ng ang bayan ng Laodicea mayaman. Maraming kalakalan doon, marami ang kanilang mga produkto. Sasabihin ni ng Panginoon yung mayroon silang pampahid ng mata na nakakapagpagaling ng mga sakit ng mata. Meron din silang tela na maganda, black wool, sabi, na sikat sa buong mundo noon, yung mga lugar doon. Kaya mayaman sila. Yun ang pinagmamalaki nila. Sila ay mayaman. Yes, physically, sila ay mayaman. Pero spiritually, sila ay dukha, sabi ng ating Panginoon. Akala nila, tingin nila sa kanilang sarili, sila ay mayaman. Pero ang tingin ng Panginoon sa kanila, sawimpalad, nararapat kahabagan, maralita, bulag, at hubad. Kung babalik kayo, kung wala tayong panahon, pero balikan nyo ang iglesia ng Smyrna. Kabaligtaran. Ang iglesia sa Smyrna, physically poor, dukha sila sa kamunduhan. Ngunit sabi, napakayaman nila sa spiritual nilang buhay. Kaya walang masabing masama ang ating Panginoon sa iglesia ng Smyrna. So baligtad, ano? So, ang kahalaga, hindi mahalaga yung kung anong tingin natin sa ating sarili. Ang mahalaga ang tingin ng ating Panginoon sa atin. Ano? So, sila, ang tingin nila sa kanilang sarili, mayaman. Hindi nangangailangan ng anuman. Yung hindi nangangailangan ng anuman, that included Jesus. Hindi nila kailangan si Jesus dahil mayaman sila. Kaya nilang lahat, Maaaring masasabi nila, kailangan namin ng Jesus, pero hindi nakikita sa kanilang buhay. May mga awit man sila na Lord, I need you. Lord, I need you. Pero sa katotohanan, hindi nila kailangan si Jesus. Ginagawa nila ang gusto nilang gawin. Namumuno sa kanilang buhay ang kanilang sarili, hindi si Jesus. So yun, sila ay maligamgam. Excuse me. Marami silang kayamanan sa lupa. Marami silang kayamanan sa mundo. Ngunit walang kayamanan sa langit. At hindi ba yun ang itinuro ng ang ating Panginoon? Actually, utos ng ating Panginoon. Sabi niya, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan sa mundo, kundi mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Kasi sabi niya, kung nasaan ang inyong kayamanan, naroroon din ang inyong puso. Right? Matthew chapter 6 yun, verses 19 to 21. Okay? Kung gusto niyo basahin. Matthew chapter 6, verses 19 to 21. Mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Ang isang maligamgam na Kristiyano, puso niya, hindi mo alam kung nasaan nga. Hindi mainit para sa Panginoon, hindi malamig, hindi nagbibigay ng kaginhawaan sa mga anak ng Diyos. Wala. Maligamgam. Masasabi niya na or sinasabi niya, yes, ang aking puso ay nasa Panginoon. I give my heart to Jesus. Sinasabi-sabi lang. Pero sa tunay, sa buhay, hindi mo makikita yon. Pero meron pa rin pag-asa. Meron pa rin pag-asa. Ano ang kailangan gawin? Ano sabi ng ating Panginoon na kailangan gawin ng isang maligamgam na Kristiyano? Or hindi mo man masasabi na kung Kristiyano Ito,
kung paano mapapagtagumpayan ang pagkamaligamgam. At ito ang payo ng ating Panginoon. Verse 18. Dahil dito, pinapayuhan kita na bumili ng ginto mula sa akin na dinalisay ng mga tao sa apoy upang yumaman ka. Upang yumaman ka. Akala nila mayaman na sila. Pero sabi ng Panginoon, dapat niyong gawin kung gusto niyong yumaman. So he's talking spiritual, spiritual. Dahil dukha sila sa spiritual nilang buhay. Bumili ka ng maputing damit upang ikaw ay mabihisan. Sa ganitong paraan ay hindi makikita ng mga tao ang kahihiyan ng iyong kahubaran. Pahiran mo ang iyong mga mata ng gamot para sa mata upang makakita ka. Yung mga business nila na nakakapagpayaman sa kanila, ito ang tinuturo ng ating Panginoon. Yung damit at yung pangpunas ng mata nga or gamot sa mata. Pahiran mo ang iyong mga mata ng gamot para sa mata upang makakita ka. Sinasaway ko at sinusupil ko ang aking mga minamahal. Kaya nga magsumigasig ka at magsisi. Narito, ako ay nakatayo sa pintuan at patuloy na kumakatok. Kapag marinig ng sino man ang aking tinig at magbukas ng pinto, ako ay papasok sa kanya, ako ay maghahapunan kasama niya, at siya ay kakaing kasama ko. Ito ang mga tunay na kayamanan na sinasabi ng ating Panginoon. Ito ang kailangan nila, kailangan natin, at lahat spiritual, hindi physical. Okay? Sabi nila, wala silang kailangan kahit na ano paman. Pero ang katunayan is bankrupt sila. Spiritually bankrupt. Walang spiritual na buhay. Sabi ng ating Panginoon, itong payo niya sa kanila, bumili kayo sa akin ng ginto na dinaan sa apoy. Pinadalisay ng apoy. It could mean ito ang tunay na pananampalataya, which means sila hindi tunay ang kanilang pananampalataya. Sa unang Pedro, chapter 1, verse 7, ang sabi ng tunay na pananampalataya, ito ay upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong higit na mahalaga kaysa ginto na nasisira. Bagaman sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri, ikararangal, at ikaluluwalhati ni Heso Kristo sa kanyang kapahayagan. Okay. Tunay na pananampalataya. Yun ang ginto na sinasabi ng ating Panginoon. Yung puting bihisan naman, sabi, yun ang righteousness, or what is righteousness? Righteousness, yung ay nako, ito na naman ako, ay matanda na, bihis ng nasa punto ng aking dila. Pero righteousness na muna, okay, kapag naalala ko mamaya, sasabihin ko na. Pero righteousness, katuwiran, ay yun, katuwiran ng ating Diyos na binibigay niya sa atin, hindi yung sarili nating katuwiran. Okay? Natatandaan yung talinhaga ng wedding feast, yung kasalan na nag-iimbita ng marami, ang Diyos Ama o yung talinhaga nag-iimbita para sa kasal ng kanyang anak, tapos tinanggihan siya ng marami. Nagalit yung hari, tapos sabi niya, or yung sa talinhaga, isang hari, sabi niya, nagalit, kung ayaw nila, kuha kayo sa mga daan-daanan siya, imbitahin niyo lahat yung makikita niyo. Tapos noong nasa kasalan na, merong isang lalaki na nakita niya na hindi nakabihis ng bihisan na ibinigay sa kanila. At sinabi sa kanya,
Kaibigan, ba't hindi ka nakabihis sa bihisan na ibinigay ko sa lahat? At siya ay itinapon. Ginapos at tinapon siya sa labas. Yung weeping and gnashing of teeth. Ano? So yun, siya ang nagbibigay ng ating katuwiran, hindi ang ating sariling katuwiran. Dahil ang ating sariling katuwiran, sabi ni Pablo, dumilang. Dumilang. Ang kailangan natin ang katuwiran ng ating Diyos para sa atin. Bihis tayo ng kanyang katuwiran. We can be dressed. Mabihis tayo sa pinakamagandang suutan, bihis sa mundong ito. Pero kung hindi naman tayo malamig o mainit para sa ating Panginoon, kung maligamgam, hubad pa rin tayo sa mata ng ating Diyos. Kailangan natin yung puting, perfect, bihisan na ibinibigay ng ating Panginoon. And then the spiritual eyes nga, yung para makita natin ang kahubaran natin kung wala ang Panginoon sa atin. Sabi nila, hindi namin kailangan ng ano pa man ano. Pero tingnan nyo rin dito, mahalaga. Nasaan si Jesus sa iglesia ng Laodicea? Siya ay nasa labas. Ano? Kumakatok siya. Siya ay nasa labas. Labas ng iglesia. And yet, kumakatok siya. Gusto pa rin niya na makipag-fellowship. You know? Sa mga Kristiyano, or hindi ko masasabing Kristiyano, yung mga nagkukunwaring Kristiyano sa Laodicea. Iglesia niya. Yung mga taga-Philadelphia, okay? Kung babalik natin doon, sila ay iglesia na bukas ang pintuan. Sabi ng Panginoon sa kanila, yung aking ibubukas na pintuan na walang makakapagsara. Ang Philadelphia, isa ring mabuting iglesia, they were the church of the open door. Ang ating Panginoon was always welcome sa kanilang kalagitnaan. Wala silang ginawang nakakapagdulot ng kalungkutan sa ating Panginoon. Again, isa siya sa churches na walang masabing masama tungkol sa kanila. They were faithful sa kanilang mga gawain. Matapat sila. Pero sila ang iglesia na bukas ang pinto. Itong Laodicea, sarado ang pinto. Kumakatok ang ating Panginoon. Pero tingnan nyo, ang ating Panginoon sa lahat ng kanyang kapangyarihan, pwede niyang gibayin yung pintuan nila, Pero hindi niya ginagawa yun. Kumakatok siya. Buksan niyo ang pinto para sa akin. He wants a loving relationship. Gusto niya yung relasyon na mayroong pag-ibig, pagmamahal. Kailan pa man ang ating Panginoon, hindi niya pupuwersahin ang sino man na mahalin siya. Dapat sa atin nagmumula yun. But He still loves them, okay? He still loves the church of Laodicea. At gusto niya sa kanila ay magsisi. He's calling them. Kumakatok, buksan niyo at papasukin niyo ako. Alam niyo ang ginamit, ano ang kadalasan na ginagamit sa word na pagmamahal? Yung agape, yung agape love. Agapeng pagmamahal ng ating Panginoon na walang kondisyon. Pero alam nyo, ang ginamit na word dito, phileo. Hindi yung agape. For those whom He loves, sabi, dinidisiplina niya. Phileo. So, yung phileo yun, katulad Philadelphia, doon friendly love, the love of a friend, kaibigan, okay? Yung mga matatalik na magkaibigan, parang magkapatid pa, yun. Pero hindi yung agape love ng ating Panginoon. Naalala ko dito nung dinabasa ko yung nung pinagkanulo siya ni Judas sa hardin, noong lumapit na si Judas kasama yung mga sundalo na kukuha, anong ginawa? Tapos hinalikan ang ating Panginoon. Pero alam niyo kung anong sinabi ng ating Panginoon kay Judas?
Kaibigan. Kaibigan, anong gusto mo? Anong pakay mo, kaibigan? See? Anong ginagawa ng he was still reaching out kay Judas. He was still reaching out even sa ginagawa niyang pinakamasamang nagawa sa mundo siguro, na ipagkanulo ang Diyos natin. Pero nandun pa rin ang ating Panginoon. Kaibigan, anong pakay mo? Katulad sa mga taga-Laodicea, kaibigan, buksan niyo yung pinto para sa akin, para tayo ay magkarelasyon. Pero tingnan, kung babalik tayo sa verse 16, okay? Verse 16 lang. Kaya nga sapagkat ikaw ay maligamgam, hindi malamig o mainit, isusuka na kita mula sa aking bibig. Hindi niya sinabi na isinuka kita sa aking bibig. Okay? Meron pang pag-asa. So then, because you are lukewarm, neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth, sabi. I will, hindi pa ginawa. Which means meron pang pagkakataon, kaya sinabi niya, magsisi kayo. Binibigyan pa rin sila ng pagkakataon na magsisi at talikdan ang kanilang pagkamaligamgam. At kung magagawa nila ito, ano ang mangyayari? Verse 21, ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang maupong kasama sa aking trono, katulad din ng aking pagtatagumpay. At ako ay umupong kasama ng aking ama sa kanyang trono. Ang may pandinig ay makinig na sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. See? Meron pa rin chance. Meron ang ating Panginoon hanggat pagkakataon, ng napakaraming pagkakataon ang binibigay niya sa atin para magsisi sa ating kung maligamgam man ang ating relasyon sa Kanya. Hindi pa rin ending na hindi pa rin ganoon. It's not a lost cause, sabi nga, lukewarm ang pagkamaligamgam. Mayroong pag-asa. There is a way out na maging tunay tayo sa ating Panginoon, sa ating pag-ibig sa Kanya, kung paano siya tunay sa atin. Dahil sabi niya sa kanila, siya ang tunay na patotoo, right? Siya ang tunay at ang amin, siya na lahat, no? He gives us a way to overcome. At yun, kapag nagtagumpay, we get to sit with Him in His kingdom, sabi. Gaano ang pagmamahal ng ating Panginoon sa atin na nagbibigay ng napakaraming pagkakataon para magsisi. At sabi niya, siya na may pandinig ay magkinig. Siya na may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. At alam ko lahat tayo may pandinig, kahit na yung namumuhay na maligamgam, meron pa rin pandinig. So, listen, makinig sa ating Panginoon. Okay? So, summarizing yung 7 churches, okay? Malapit na, medyo nag-overtime. So, summarize ng 7 churches. Yung una, Ephesus o Efeso. Sabi, iniwan nila ang kanilang unang pag-ibig. Okay? Yung Smyrna, sila ang inusig na iglesia, ngunit nanatiling matapat. Pergamos, yung compromise ang doktrina. Kinompromise nila, hindi nila tinuro, hindi nila sinunod na tunay ang doktrina ng ating Panginoon. Thyatira, sabi, corrupt, masama. Sardis, patay ang kanilang pananampalataya. Philadelphia, mapagmahal at matapat na iglesia. At itong Laodicea, ang ikapito at huli, maligamgam. Marami na ang maligamgam na iglesia ngayon. Okay? Huwag tayong maging isa. Yun ang pinakamahalagang application. Ano ang kondisyon ng ating relasyon sa ating Panginoon? Bilang isang iglesia, bilang tayong lahat bilang iglesia, at bilang bawat isa sa atin.
Ano ang kondisyon? Malingamgam ba? Or mainit o malamig? Itong mga sulat na ito, hindi para lamang sa mga iglesia noon, nabanggit ko na ito, pero para sa atin din ngayon, sa iglesia ng Panginoon ngayon. At lahat nga ng nagsasabi na sila ay mga Kristiyano. Which church? Alin tayo doon sa 7 church na yon? Philadelphia. Sana maging Philadelphia tayo. Okay? Hindi lamang kabuuan, kundi each individual, tayong bawat isa sa atin. Again, this is the encouragement, exhortation. Here, mayroon tayong pandinig, makinig tayo sa Espiritu ng Diyos. Kung kailangan mang baguhin ang ating buhay, baguhin natin. Kung mayroong dapat baguhin sa ating buhay, sa ating buhay sa Panginoon, kung nangusap ang banal na Espiritu sa atin ngayon, dinggin natin siya at baguhin. Okay? Love you. See you next time. Hopefully, hindi na malilate next time. Okay? Father, we thank you, Lord, again for your message. Salamat po sa salita niyo ngayong umaga para sa amin, O Lord. Dalangin ko po na naunawaan namin yun at tumimo sa aming mga puso, Lord. At again, kung kailangan man na meron kaming baguhin sa aming buhay bilang isang nananampalataya, Lord, tulungan niyo kaming makita yun at tulungan niyo kaming mabaguhin yun. Kung ano man, Lord, individual kami lahat. Iba-iba ang aming sitwasyon sa buhay o yung kondisyon ng aming relasyon sa inyo, Lord. Ngunit kung kailangan man, Lord, baguhin namin. Pero ang aking dalangin, Lord, ay kung yung nais nyo sa amin, yun ang maging tandaan ng aming buhay, O Lord, na maging mainit o malamig para sa inyo. Nagbibigay ng ginhawa sa mga iba, O Lord. Nagbibigay ng kaginhawaan at kalunasan man, O Lord. Kalunasan ng mga tao na hindi pa nananampalataya sa inyo, Lord. Kalunasan ng kasakit, ng kasalanan, na nagbibigay ng kamatayan, O Lord. Sa tulungan niyo kaming maging lunas at ginhawa para sa iba, O Lord. Salamat po, Panginoong Jesus. We love you, Lord. We praise you, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Bye. I'll see you next time. Love you. Miss you. Hopefully to see you. Bye.